kabila ng bilyon-bilyong kontribusyon ng mga mangingisda sa ekonomiya, nananatili pa rin silang kabilang sa pinakamahirap na sektor. Kaya ngayon isinusulong ng mga Duterte sa Kongreso ang panukalang batas na magtatatag ng hiwalay na kagawaran na tututok sa sektor ng pangingisda. Alamin ang buong detalye sa report ni Erica Rio. Inihain ni Congressman Harold James Duterte ng puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List ang House Bill number 2065 o ang Department of Fisheries and Aquatic Resources Act o DFAR. Layunin ng panukala na magkaroon ng isang dedikado at maayos na ahensya para sa pangingisda. Ayon sa kongresista, ito ang mangunguna sa paggawa ng mga pulisiya, pagpapatupad ng mga programa at pangangasiwa sa mga gawaing kaugnay sa pangingisda at yamang tubig sa bansa. Ang nasabing panukala ay co-author din ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at 2nd District Representative Omar Duterte. Isang patunay ng malakas na suporta ng Duterte Bloc para sa mga mangingisda. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Marso, ang mangingisda pa rin ang may pinakamataas na antas ng kahirapan sa bansa, na nasa 27.4% poverty incidence noong 2023. Ngunit sa kabila nito, halos 270 billion pesos ang naibigay ng sektor sa pambansang ekonomiya noong 2022, katumbas ng 12.82% ng GDP growth ng bansa. Pero hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga sektor na kulang sa suporta at nananatiling mahirap. Marami rin sa ating mangingisda ang hindi pa rin rehistrado dahil sa kakulangan ng akses sa malalayong lugar. Giit ni Harold Duterte, katuparan ito ng pangako ng kanilang party list na bigyang lakas sa mga marginalized fishing community. Kung maisa sa batas ayon sa nakababatang Duterte, ang DFAR ang magiging dedikadong ahensya para sa mga mangingisda para maging mas mabilis ang serbisyo, mas malinaw ang mandato at mas direktang tumutugon sa kanilang pangangailangan. May dalawa pang panukalang batas na may kaugnayan sa pangisdaan ang inaasahang ihahain ni Congressman Harold Duterte sa mga susunod na linggo, habang patuloy ang lumalawak na panawagan na tugunan ang kahirapan sa kabukiran at ang pangangalaga ng ating karagatan. Inaasahang lalakas pa ang suporta sa House Bill 2065 sa mga darating na committee deliberations. Ito si Erica Rio, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat, SMNI News.